So, habang nagkakape ako, naalala ko, pasukan na pala next week ng college. So, naisip kong itotal yung mga nasa listahan ko na nagasto ko sa tuition, sa allowance, sa boarding house ng anak ko. Mag second year na siya next week. So, yon. So, ang nagasto ko sa second sem niya pala is nung first year siya, second sem, from January to May. Ang nagasto ko umabot sa 90,950 for 5 months. 5 months lang yun. Tuition, monthly allowance, tapos yung sa ginagamit sa pagluluto nila, yung laboratory, field trip, yun, umabot ng 90,900. So, hindi biro talaga magpaaral ng college. So, advice ko sa mga kapwa ko OFW, habang wala pa sa college, hindi pa nag-enter ng college yung mga anak natin, high school pa lang or elementary pa lang, dapat unti-unti na tayong nag-iipon para sa pang-college nila kasi unpredictable ang gasto. To, may pangalan pa siya. Unpredictable ang gasto ng college. So, para hindi tayo sobrang mangutang sa tuition or sa pangangailangan ng anak natin in the future sa college nila, so dapat habang wala pa sila doon, nag-iipon na tayo ng pakunti-kunti lang para may mapagsimulan na sila agad when mag-enroll na sila ng college. So, para wag lahat bigay kung may humingi na kamag-anak na manghingi ng tulong or ganyan-ganyan. Hindi masamang tumulong pero dapat unahin natin yung mga future needs ng mga anak natin kasi as an OFW, nakakontrata lang tayo so hindi natin alam kung hanggang kailan tayo gusto ng employer. Sa sitwasyon ko lang na katulong sa Hong Kong. So, may mga amo na anytime pwede kang terminate yung kontrata. So, hindi ka sure kung makakahanap ka ng amo. Hindi ka sure kung magtatagal ka sa trabaho. So, why not habang nandito pa yung opportunity na may trabaho, pinag-iipunan na natin yung future ng mga anak natin. Hindi bigay ng bigay. Magbigay lang pag nauna mo nang nag-save para sa mga anak mo. Kasi yun yung priority natin ba't tayo nag-abroad. Kung may mga sarili tayong anak, priority yung mga anak. Kung wala man naman tayong anak, priority mo din yung sarili mo, pag-ipunan yung sarili mo, bago ka magbigay sa kamag-anak, sa pamilya, sa magulang, or sa mga kapatid, sa mga pamangkin. Basta, alam natin yung opportunity kasi by contract lang yung trabaho natin. Wala tayong mga hindi katulad ng nagtatrabaho sa gobyerno na may mga benefits, ganyan-ganyan. So, yun lang pa yung unsolicited advice lang as an OFW, base experience. So, yun lang. Good morning.